oras po 'no. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan ako ng oras na magamit kahit, sa break time ko 'no. Kaya lang po hindi po mahaba kaya ayun salamat sa Panginoon dahil may may oras po siyang ibinibigay na po. At ang topic natin today ay sa Matthew 11, 1 to 6 'no. Basahin ko lang po sa akin po isang dating Biblia. Sabi doon, "At nangyari na nang matapos ng masabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang 12 alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad." Verse 3, "At sinabi sa kanya, Ikaw ba gayaong paririto o hihintayin namin ang iba?" 4, At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangaririnig at nangakikita. 5, Ang mga bulag ay mga nangakakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay pinapangaral ang mabubuting balita." Verse 6, "At mapalad ang sinumang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin." Purihin ang salita ng Diyos. So, dito po 'no, sa Matthew 11, mapapansin natin na sa pinag-aralan po natin sa Book of Matthew 'no, yung, earthly ministry ng Panginoong Hesus. Na nakita po natin 'no, nung nagsimula na siya sa kanyang pagmiministeryo dito sa lupa, nakita naman po natin na the most part 'no, naging ano naman po sa mga, ah, tao noon 'no, naging warmly received naman po yung kanyang mga pinapangaral, 'di ba? Kasi kung makikita natin nung, nagsimula siya sa Matthew chapter 5, Beatitudes 'no, yung Sermon on the Mount, na yung chapter 5, Matthew 5 to 7, yung many marveled sa kanyang teaching, 'di ba? Na sabi nga dun sa Matthew 7:29, dun sa katapusan, sabi nagtuturo namangha sa kanya yung mga tao kasi nagtuturo siya ng may authority o kapamahalaan 'no. At, marami din siyang, pagdating sa Matthew chapter 8 to 9, 'di ba, yung mga wondered na na miracles he performed na po, yung mga, nagpagaling siya 'no ng mga may sakit, yung may ketong, yung um, mga lumpo 'no, at yung pati yung mga inaalihan ng demonyo 'no. Yung marami po siyang miracle na nangyari na ginawa dito po sa kanyang pagmiministeryo. At, dito sa chapter 11, makikita natin 'no, hanggang sa buong chapter na 'to, na kumbaga may experience naman ng Panginoong Hesus yung opposition, 'di ba? Yung maraming, hindi naniwala sa kanya 'no, na nakasaad naman din 'yan sa Old Testament, sa Isaiah 53, na talagang, hindi nakinig na po. Maaano natin 'yan sa susunod nating pag-aaral na po. Pero ngayon sa ating study dun sa Matthew 11:1 to 6, makikita natin dito, focus dito kay John the Baptist na po, na sino ba si John the Baptist? 'Di ba siya yung appointed 'no, by God, na kumbaga siya yung greatest, na advocate for Jesus
in his earthly ministry na po. Siya yung um, prophesied, pinapropesiya. Siya yung pinaprophesied sa Old Testament scriptures, no? Na siya yung magiging forerunner, na siya yung kumbaga ay herald, 'di ba? Na ng ating Panginoong Jesus sa pagmiministeryo ng ating Panginoong Jesus dito sa lupa. So, makikita natin no, sa binasa nating talata na kahit na siya ay naging propeta no, ng Panginoon, nakita po natin dito yung disappointment niya. 'Di ba? Mamaya po maano natin na kumbaga nagkaroon siya ng doubt na po, pero yung pagkakaroon niya ng doubt is makikita natin dito kung paano nag-respond ang Panginoong Jesus, no? At kung ano yung encouragement na ibinigay niya sa sa alagad ni John at pati kay John, at ganun din kung ano yung encouragement na matututunan natin dito sa pag-aaral natin today. So, umpisahan uli natin kung yung dun sa verse 1 to 3, no? Ulitin ko lang basahin. Sabi doon, at nang nangyari na nang matapos nang masabi ni Jesus ang kanyang mga utos sa kanyang 12 alagad, ay umalis siya roon upang magturo at nangaral sa bayan nila. Na po, nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawaan ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ikaw ba gayaong paririto o hihintayin namin ang iba? So makikita natin dito kung ano yung problem, no? Na ipinakita dito ng Panginoong Jesus na si Jesus Christ does not always fulfill, no, the expectations that we place on Him. Kasi katulad nung sinabi ko, si John the Baptist, nag-doubt siya, may disappointment siya kasi hindi niya ganun in-expect, no, na yon ang Panginoong Jesus na ganun hindi kasi yun ang expectation niya sa Messiah, 'di ba po? At yun nga ang aral dito, Jesus does not always fulfill the expectations that we place on Him. Kasi makikita po natin sa verse 1, 'di ba po ito yung kumbaga yung completion ng Panginoong Jesus sa kanyang commission to His 12 disciples. 'Di ba? Dito yung sinend na niya yung kanyang mga disciples to preach about Him sa mga cities, no? Sa mga lost sheep ng Israel. Kasi 'di ba sinabi niya yan sa Matthew 10 verse 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel, no? Kaya dito sa chapter 10, balikan lang natin, nag-give siya ng maraming instruction at warning, 'di ba? Kung paano maging disipulo, 'di ba? At dito nga sa verse 1 na finish na nga ng Panginoong Jesus yung ano niya, no? Kumbaga sinend out na niya yung 12 disciples. Pero nakita natin di siya nag-stop. 'Di ba? He departed pero nag-teach pa rin siya at nag-preach, no? At dun sa verse 2 and 3, makikita natin si Matthew ipinakita niya dito kung ano ba yung nangyayari, no? Lalong-lalo na sa iniisip ni John the Baptist during this time na po, sa panahon na ito. Na kumbaga, 'di ba si John nasa prison siya. Nasa Matthew 4:12 yan, 'di ba? Nung sabi doon nang marinig nga niya na si Juan ay
dinakip ay umuwi siya sa Galilea. So nakulong po si John the Baptist, no? Bakit ba siya nakulong? Kasi siya nga po ay servant ni Lord, no? Faithful na servant ni Lord. Siya ay God's prophet. At kumbaga, nung inano niya si Herod, 'di ba? Nirebuke niya, kinonfront niya yung sin na ginagawa ng king, no? Na kasi ano ba ang ginawa ni Herod na Antipas, 'di ba? Pinakasalan niya yung asawa ng kanyang sariling kapatid na si Philip. Na iyon is disobedience sa scripture, 'di ba? Kasi nakasulat yan sa Leviticus 18:16. Nasabi doon, "Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother's wife, if is thy brother's nakedness." No po? At inulit niya yan, sinabi yan ni John sa Matthew 14:4, na sinabi niya doon kay Herod, no? Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi matuwid sa iyo na siya, no? Na maging asawa mo siya, sabi niya. Yung asawa ng kapatid mo, hindi matuwid yan. So, nirebuke niya, no? At dahil nga nirebuke niya, doon actually inulit niya yan sa Luke chapter 3. 'Di ba? Kasi sabi doon, pag binasa mo yung 19 to 20, Luke 3, 19 to 20, sabi doon, datapot si Herodes na tetrarca, no? Palibhasa ay pinagwikaan niya dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid, at dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes, ay naparagdag naman ito sa lahat na ikinulong niya si Juan sa bilangguan. So, ang ano po dito, no, mapapansin natin at base po, no, sa akin din, kumbaga yung pag-iisip ni John, 'di ba, dahil siyempre nakakulong siya na kumbaga he is alone, no, na kumbaga I'm a faithful, 'di ba? Faithful akong tagasunod ng Panginoon. Tapos ngayon eto ako nakakulong, 'di ba? Isa akong propeta ng Panginoon, bakit kumbaga bakit nangyayari sa akin 'to, 'di ba? Kasi alam niya na siya naman talaga yung sinent, no, ni Lord, na siya yung nakaprophesy sa Old Testament, 'di ba? Na siya yung voice, no, na crying in the wilderness, 'di ba? Siya yung nag-prepare ng the way of the Lord, na kumbaga nasa Isaiah 40 chapter 3 yan no? Na sabi doon, "Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos." So siya yung tinutukoy po dito, si John the Baptist, no? At na ano yan sa Matthew chapter 3 verse 3. No, sabi doon, "Sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaiah na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas." So alam niya na siya yung nakaprophesied sa Old Testament, no? At natupad nga sa panahon, no, sa Book of Matthew na nakasulat, na kumbaga siya rin yung binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na siya yung mag-a-announce, 'di ba, ng coming Messiah. Nasa John 1:26 to 27 yan. Sabi doon, sila ay sinagot ni Juan na nagsasabi, "Ako'y bumabautismo sa tubig, datapwat sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala. Siya ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kanya'y hindi ako karapat-dapat
magkalag ng panali ng kanyang pangyapak. Sinabi din sa John 3:28, kayo man ay magsisisaksi sa akin na aking sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinugo sa unahan niya. 'Di ba? Lagi niyang pinopoint si Jesus na dinideclare niya, 'di ba? Doon sa John 1:29 na siya yung Lamb of God, 'di ba? Sabi dun sa John 1:29, nang kinabukasan na nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, alam po niya, no, na yung pagdating ng Panginoong Jesus, Messiah, sandali po. Ayun po, pasensya na, nasamid ako. So, um, alam po niya, no, na siya yung Messiah na tinutukoy sa Old Testament. At bilang Messiah, alam niya na ito ay isang conquering and victorious Messiah, 'di ba? Kaya nga sinabi niya dun sa mga tao, 'di ba? Ah, naparito siya, ginamit siya ng Panginoon na siya ang magbautismo sa Matthew 3, na po, verse 11. Sandali. John 29, wait lang po. Sabi doon sa Matthew 3, wait lang po. Eleven to 12. Ang sabi doon, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa espiritu at apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapot ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. So, ganito niya kinikilala, 'di ba? Na ang Messiah is a conquering and victorious Messiah, no? Na siya ang magja-judge, no, sa kanyang pagdating, ihuhusgahan niya ang siya yung maghahari. Kumbaga ang pagkakilala niya na si Jesus bilang Messiah is a warrior, 'di ba? Pero nakita natin dito nung nandun na siya sa prison, siyempre hindi na niya alam ang nangyayari, 'di ba? Hindi na niya dahil nga siya ay nakakulong. Pero sa pagkakilala niya, no, na si Jesus Christ ay isang Messiah na iko-conquer niya ang at magiging victorious, no? Siya yung maghahari na alam naman natin darating 'yan, no? Kaya lang hindi pa naman nangyayari. Nagkaroon siya ng doubt, 'di ba? Kasi nga, isipin mo kung ito ang Messiah, alam niyang ako'y lingkod, no, ng Panginoon. Pero bakit nandito ako? Bakit hinahayaan niya, no? Maaring gano'n ang isip ni John. Bakit niya hinahayaan na nandito ako, lingkod ako ng Diyos, sumusunod ako sa kanyang kalooban, 'di ba? Pero bakit ako nandito? Bakit hindi niya ako nililigtas? 'Di ba? Kaya nagkaroon siya ng doubt po, no? Na kung makikita natin, no, dun sa Luke 7, dali po.
verse 18. 'Di ba kasi, inutusan niya yung dalawa niyang alagad dito 'no, sa pag-aaral po natin na itanong nga daw kay Jesus kung siya ba talaga ang Mesaya o meron pang, iba 'no. Kasi nga nagkaroon siya ng doubt, eh. Kasi hindi gano'n ang pagkakilala ni John the Baptist sa Panginoong Hesus 'no. Kaya dun sa Luke 7:18 sabi dun, "At binalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga bagay na ito." 'No, yung mga nakita nga kasi 'pag binasa natin ang Luke 7, nakita dito nung kanyang alagad mismo kung paano nagpagaling ang Panginoong Hesus 'no. Pinakita ng Panginoong Hesus sa kanila at, makikita natin dito na bilang, isang Mesaya nga, 'di ba, he was healing people, pero hindi kasi gano'n talaga ang, inexpect ni John. Kasi ang inexpect ni John bilang Mesaya, bilang hari, siya yung ano na gayon din naman ang mga Jewish 'no, kaya hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ang Mesaya kasi siya yung hari ng mga hari, bakit hindi siya bilang hari hindi siya yung na riding, in a white horse, 'di ba, yung parang gano'n na parang si King David na gano'n. Gano'n kasi ang alam nila na kumbaga yun yung, um, naging ano po nila, ah, pananaw 'no, bilang Mesaya. Dun lang sila nakatingin na parang 'pag inano mo si John 'no, para sa akin parang ano 'to, nagpapagaling siya ng ano, parang siya ay pumunta lang dito parang may dala nagdala ng first aid kit gano'n 'no, na hindi ganito yung Mesaya, parang gano'n. Na kumbaga hindi niya alam na parang gano'n naman 'no, yung kung ano ba talaga ang purpose ng Panginoong Hesus dahil hindi naman sinabi sa kanya, 'di ba? Maaaring sino-surprise ni Jesus Christ si John 'no, na kasi hindi nga alam ni John na siya yung, Son of God, eh, 'di ba? Dun sa na-identify lang niya 'yan dahil because of the Holy Spirit. 'Di ba 'pag yung binasa mo yung John 1:32-34, sabi dun, "At nagpatotoo si Juan na nagsasabi, nakita ko ang espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit at dumapo sa kanya." Kaya lang niya na-recognize na siya ang Messiah, 'di ba? Sabi dun 33, "At siya'y hindi ko nakilala. Datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya ang bumabautismo sa Espiritu Santo." 34, "At aking nakita at pinatotohanan kong ito ang anak ng Diyos." So hindi niya sa una pa lang hindi naman kasi nagpakilala si Jesus, 'di ba? So na-identify lang niya dahil nga sa sinabi sa kanya 'no, ng Panginoon na kung sino ang babaan 'no, ng Holy Spirit, iyon ang aking anak 'no. At, iyon nga dahil nga sa sitwasyon niya na siya ay nasa kulungan, um, hindi niya na maano ba, maisip yung ano nga ba niya pagdududa na ito nga ba, 'di ba? Hindi yung conquering Messiah ito ba siya, 'di ba? Na hindi 'to ang ine-expect ko na Messiah na darating, 'di ba? Na kumbaga makaka-relate tayo, eh, 'di ba? Na kung bakit nagduda si John. Kasi nga, nagkaroon siya ng disappointment, eh, dito 'no, na 'pag binasa natin yung Matthew 11:2 and 3 sa pag-aaral natin ngayon, 'di ba kaya nga nagpadala siya ng kanyang mga alagad na at pinatanong kung siya nga ba yung hinihintay 'no o may ibang paparito pa. Siya nga ba yung Messiah? Kasi nga na-disappoint siya 'no, na kumbaga
sa buhay po natin gano'n din. Kasi si si John, katulad ni John, nag-expect siya, sa Panginoong Hesus na kumbaga it's okay 'no, na tama naman siya, 'di ba? Sa ine-expect niya na si Jesus Christ siya yung conquering Messiah 'no, at pinaniniwalaan naman niya ito. Pero ang mali kasi na makikita natin dito, yung inisip niya na si Jesus Christ is a conquering Messiah na gano'n lang siya 'no, na hindi niya nakita na sa susunod na panahon, sa susunod na pagbabalik ng Panginoong Hesus, mangyayari naman talaga na siya ang conquering king 'no, na nakasaad naman 'yan sa scripture, sa ipinangako niya. Pero sa ngayon, 'di ba, pumunta siya sa earth to be suffering sacrifice, 'di ba? Na nakasulat din naman sa scripture na na siya yung kailangan munang sakripisyo, 'di ba? Na kumbaga lesson po dito sa verses 1 to 3 'no, minsan po o madalas yung sarili natin is nagkakaroon tayo ng disappointment 'no, kasi nag-e-expect tayo. Ano ba yung mga expectations natin about Jesus, 'di ba? Kasi katulad dito, he doesn't, always fulfill the expectations na na inilalagay natin sa kanya, 'di ba? 'Pag nga binasa natin ang Bible, 'di ba, maso-surprise ka na lang kung ano na gagawin ng Panginoong Hesus, 'di ba? Na hindi lang dapat natin iniisip na, yes, we know Jesus, 'no? Pero sana ah, yung bang may kaisipan din sana sa atin na kilala natin ang Panginoong Hesus, pero hindi natin siya kilala kasi may different siya, sa ating thinking sa kanyang, pag-iisip, 'di ba? Lagi nating, nag-e-expect tayo ng ganito pero 'pag nagbasa ka ng Bible, ipo-prove pa niya sa'yo na sa iniisip mo more than pa yung, ah, pino-prove niya 'no, na na napagkakilala natin sa kanya, 'di ba? He always, proved to be greater than our expectations, na po. Um, Sabi nga, he always exceed our understanding, 'no? Minsan kasi, hindi natin nag-e-expect tayo ng ganito katulad nga dito si John, 'no? Kasi conquering Messiah pero bakit ganito? Ginawa lang niya para siyang naging doktor, nagpagaling ng mga may sakit, na kumbaga mamaya makikita natin sinagot naman yung fact talaga 'no, kung bakit, ah, iyon muna ang pinakita ng Panginoong Hesus dito. Sabi nga sa Isaiah 'di ba, Isaiah 55, 8 and 9, 'di ba sabi do'n, "Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad," sabi ng Panginoon. "Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip." Na po, na dako tayo dun sa fact 'no, na dito po sa verses 4 to 5 na si Jesus, He keeps His promises na po in greater ways than we expected, 'di ba? Na
dito po nakita natin kahit nag-doubt, 'no, si John, pero nakita natin kung paano yung respect ng Panginoong Hesus, 'no. Hindi niya na-rebuke, he loved John, 'no. Nandun yung respeto niya, yung respeto ni Jesus Christ dun sa sincere na question ni John the Baptist, 'di ba? Ulitin natin yung verses 4 to 5, ano sabi dun? Verses 4 to 5, "At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Magsiparaon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangarinig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakita, ang mga pilay ay nangakakalakad, ang mga kitungin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay binabangon, at sa mga dukha ay pinangaral ang mabubuting balita." 'No? Kita natin dito, hindi man hindi niya ni-rebuke o hindi niya sinabing, napakaliit ng iyong pananampalataya, 'di ba? Hindi. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus? Ang ginawa niya, 'di ba, nag-give siya ng answer kung ano yung gustong marinig, kung ano yung tanong ni John the Baptist, 'di ba? Na kumbaga sinabi niya dito yung ano, yung messianic, 'no, credentials na sinasabi dun sa Old Testament, 'di ba? At sinabi niya sa mga disipulo ni John na kung ano yung inyong nakita, kasi nga ipinakita din sa kanila, 'no, kung ano yung narinig, ito yung sabihin niyo, 'no? Na makikita natin na na-remember, 'no, dahil sila ay alam naman nila ang Old Testament, they are Jewish, 'no? Na-remember dito makikita natin ni John at nung kanyang mga alagad kung ano yung promise sa Old Testament na po sa book ng Isaiah, 'di ba? Na 'pag binasa mo Isaiah 29:17 to 18, 'di ba sabi doon, hindi baga sandaling-sandali na lamang at ang Libano ay magiging mainam na bukid at ang mainam na bukid ay magiging pinakagubat at sa araw na iyon ay makikinig ang pipi ng mga salita ng aklat at ang mga mata ng bulag ay makakita mula sa kalabuan at sa kadiliman. Tapos pagdating ng Isaiah chapter 35, 5 to 6, ano sabi? Kung magkagayoy madidilat ang mga mata ng bulag at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. Gayon din sa Isaiah 61, no? 1 and 2, sabi doon, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, 'no? Sapagkat pinahiran ako ng Panginoong Hesus po ang nagsasalita, upang maipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo, kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nangagbibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos, upang aliwin yaong lahat ng nagsisitangis. So dito po na-remind, 'no, na-remember ni John yung mga promises ng Panginoong Hesus na sa atin din po, 'no, na nagbigay encouragement sa kanya, nakaka-encourage na indeed naman talaga kung babasahin natin, 'no, walang duda na siya ang Mesaya, 'di ba? Na siya yung hinihintay ng mga Jewish people, na hinihintay hanggang ngayon na dumating na, 'di ba? Na kumbaga pinakita dito ng Panginoong Hesus na he was truly doing what the scriptures promised, 'di ba? Na kung ano yung gagawin ng Mesaya. Pinakita niya po dito at ginawa niya, 'no? So, lesson po dito sa 4 to 5, 'di ba? Sometimes, yung pagdududa natin, yung disappointment natin is ano,
Dahil 'di ba dito si John nakita natin, pinadala niya yung dalawa niyang alagad. Nalaman niya na ganito ang ginawa ng Panginoong Hesus, 'no? Pagaling siya ng ano at na-remember niya na, oo nga siya 'yan. Kasi nakasulat 'yan sa Old Testament, 'no? Sa atin din po minsan yung doubt natin, disappointment, alam niyo, nare-relieve tayo kapag ano, 'di ba, sa mga ibang nagpapatotoo, 'di ba? Kapag naririnig natin sa inyo po, 'no, yung mga nagpapatotoo kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay niyo, 'di ba, nawawala yung experience ba ng mga kapatiran natin na sinesend sa atin ng Panginoong Hesus na, "Bakit ka nagdududa?" 'Di ba? "Bakit ka nadi-disappoint? Tingnan mo yung ginawa ko sa kapatid mo." 'Di ba? Yung mga patotoo po 'no, na yung testimony, yung mga personal experiences ng ninyo po 'no, na nagbibigay encourage na dahil sa mga patotoo niyo kung paano maano, kumbaga mawawala yung doubt 'no, pagdududa at yung disappointment na talagang ang Panginoong Hesus kumbaga alam niya lahat 'no, yung kung ano man ang katayuan ng bawat isa, kung ano yung pinagdadaanan, na siya talaga ang Son of God, na siya talaga ang makapangyarihan sa lahat, na sa patotoo ng bawat mga kapatid, yung pagbabago ng kanilang buhay, 'no, dahil nagtiwala sila sa Panginoon, 'di ba? Nagkakaroon na tayo ng ano, kumbaga nafo-fulfill ba natin yung wrong expectations natin sa Panginoong Hesus, 'no, kapag naririnig natin, napapakinggan natin yung patotoo ng iba, yung mga nagmamahal sa Panginoon na ganito ang ginagawa ng Panginoon sa buhay nila. 'Di ba, nare-remind din po tayo, katulad ni John, katulad ng mga alagad niya 'no, na dahil sa ipinakita ng Panginoong Hesus sa mga pinagaling, maaaring nagpatotoo 'yun sa kanila, anong ginawa sa kanila 'di ba 'di ba? Ma Sabi nga sa lahat ng nangyayari sa atin, 'di ba, napaka-ano ng Panginoong Hesus, dahil yan sa ikabubuti mo at sa ikabubuti ko, 'di ba? Na Romans 8:28, 'di ba sabi dun, "And we know that all things work together for good," 'no, "to them that love God, to them who are the called according to His purpose." 'Di ba minsan di natin maintindihan ang nangyayari sa buhay natin, 'no, na pero ang Panginoon sabi niya, nangyayari yan para sa ikabubuti mo, sa ikabubuti ko, ano po. Kaya ano, encourage na kumbaga dun sa verse 6, ito po yung encouragement sa atin lahat, 'no, sa topic natin today. Ulitin ko ano sabi sa verse 6, "At mapalad, 'no, ang sino mang hindi makasumpong ng anumang katitisuran sa akin." Kumbaga we are blessed, yung hindi daw na-o-offend, hindi offended, 'no? Kasi dito ine-encourage hindi lang po para kay John 'to, yung message na 'to, kundi sa atin din 'no, na yung mga mistaken natin, yung mga mistaken expectations natin sa Panginoong Hesus, ano po, na ang Panginoong Hesus hindi siya na sa tingin natin hindi siya nagfo-fulfill, ano po. Tandaan natin, um, ine-encourage po tayo ng Panginoong Hesus not to give up, 'no? Ano man yung mga ano mo, di-disappoint ka kasi
expect mo ganito, lingkod naman ako. Lord, nagsisilbi naman ako sa'yo. Hindi ko ina-expect 'to, bakit ganito nangyayari sa akin? 'Di ba? Tandaan po natin, mahal tayo ng Panginoon. Ang problema kasi wala naman sa Panginoong Hesus. Sa atin po ang problema. Kasi yung expectations natin, yung, masyadong ano, dapat yung mga expectations natin, 'di ba, hindi hindi lang dun sa kagustuhan natin, 'no? Dapat ma-realize natin na si Jesus Christ hindi siya parang ano, ah, hindi natin siya parang ano ba, yung pag-aari, hindi siya sa atin na kailangan mong i-command, 'no po? Kaya sa mga expectations natin, we need to repent, 'di ba? Wag po tayong na ano, na kasi hindi dapat natin, hindi natin iniisip kung ano yung mga dapat, "Oh Lord, dapat gagawin mo sa akin 'to, 'di ba kasi nagsisilbi ako sa'yo, eh, dapat ganito." Hindi po natin siya kaya, siya ang Diyos, 'no? Alam po niya kung ano yung ginagawa niya. Ang kailangan po nating gawin, believe what the scripture say about Jesus. Hindi sa kung ano yung expectations mo, 'di ba? We need to trust Him, 'no po? At, magtiwala tayo sa kanya na kumbaga hindi doon sa ano mo na, "Ito ang gawin mo sa akin." Kung hindi, magtiwala ka kung ano ang gusto niyang gawin sa'yo, 'di ba? Na makikita naman po natin 'yan sa mga pag-aaral natin, sa pagbabasa natin ng Bible, kung ano ba yung mga promises ng Panginoon na at kung ano ba yung dapat niyang, gawin niya sa atin, kung ano yung gusto niyang gawin sa atin, 'di ba? Kasi minsan o ano po 'no, yung bilang pagtatapos, tanong po, bawat isa sa atin, kung hindi man po masagot, bulay-bulayin niyo. Did you struggle with doubts about Jesus? Na po, kasi hindi siya hindi niya nagawa yung gusto mo, 'no, na gusto mong gawin niya sa'yo. Nag-doubt ka ba, na-disappoint ka,